Hallelujah! Praise the Lord! Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga OFW here in Hong Kong. Magandang umaga po at happy Sunday, blessed Sunday po sa ating lahat. Kung saan ka man nakatayo o nakaupo sa oras na ito, bigyan pansin ang ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon sa oras na ito upang sa ganon ay itong araw na ito ay puno ng pagpapala ng Panginoon kasi makapakinig po tayo sa kanyang banal na salita. So, bago po tayo magpatuloy, please join me in prayer. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord. We bless your holy name. You are the sovereign God. You are the awesome God who dwells in our lives, O Lord God. Thank you, Lord, for your great love, for your faithfulness that throughout in our lives, O Lord God. Lord, words is not enough to say thank you for all your goodness and your faithfulness in our lives. I pray, Father, that may you continually hover your presence, O Lord God, in this place. Lord, I pray that let me decrease, Lord, and you will increase. Use me as your mouthpiece, O Lord God, to deliver your word to your people. And Lord, I pray that give to your people, O Lord God, that receptive heart, O Lord God, that they may grasp every words, every message that you want us to teach for this morning, O God. Lord, take full control of everything. Holy Spirit, have your way in this place, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, ang aking maibabahagi po sa inyo mga kapatid ay matatagpuan po dito sa Deuteronomy 24 verse 29. Ating mapapag-aralan kung sabi niya dito na ating mapapag-aralan na seeking God honestly in our lives. Sa mga panahong ito, mga kapatid, kailangan na talaga natin ang ating Panginoon. So, ang nais ng ating Panginoon sa atin ay kung paano natin siya hahanapin or how we seek Him honestly in our lives. So, in verse 29, Deuteronomy 4 verse 29, sabi niya, "But if from there you seek the Lord your God, you will find Him. If you look for Him with all your heart, with all your soul." So maliwanag po na nabanggit niya dito sa salita ng Panginoon in verse 29 na, "But if from there you seek the Lord your God." So kahit andito po tayo sa status prayer, mga kapatid, andito ang Panginoon. God is here, mga kapatid, and as we seek His presence, kahit sa mga pagkakataong ito, nandito ang ating Panginoon at nais niyang ipabatid ang kanyang salita sa kanyang mga nilalang o sa atin na kanyang mga tao. And sabi niya na you will find Him if you look for Him. Siyempre naman, kahit na sino ba naman ang makakahanap kung hindi naghanap, di po ba? So, if we come to seek His presence, if we come to seek the Lord through hearing His word, matatagpuan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. God is accessible in true repentance and in sincere seeking. Kung talagang sincere ka talaga, kapatid, na hanapin ang presensya ng Panginoon, God is accessible. Talagang siya ay tunay na malalapitan natin. Siya ang ating matatagpuan natin siya, tunay na siya ang ating malalapitan kung talagang sincere din natin na hanapin ang kanyang presensya. Amen po ba? So, in true repentance, kasi kailangan pa rin natin na talagang magpakumbaba at talagang mag-repent, mag-ask ng kanyang forgiveness kasi araw-araw, minuto sa ating buhay ay may mga pagkakamali po tayo. And as we are eagerly or honestly seeking God in our lives, God is always there with us, mga kapatid. Kung tayo po ay nabibigatan or nababagot na sa buhay, ang Panginoon ay handang tumulong sa atin.
if we seek Him earnestly in our lives. At sabi pa niya sa 1 Peter Sabi pa niya sa 1 Peter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Napakaliwanag po yung sinabi ng Panginoon dito sa salita niya na, for the eyes of the Lord are on the righteous. Talagang hindi po unfair ang Panginoon. He is always just, mga kapatid. Kung alam niya na tapat ang kanyang mga anak na hanapin ang kanyang presensya, andun ang Panginoon sa kanyang buhay. Talagang makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak na those who are righteous. Ang sinasabing righteous po dito ay hindi yung ibig sabihin na wala ng kasalanan. Kasi walang tao dito sa mundo na walang kasalanan. Ang Panginoon lamang ang perfect dito. Ang perfect, mga kapatid. So each one of us, marami tayong mga kasalanan, marami tayong mga pagkukulang. But ang hinahanap ng ating Panginoon ay yung talagang gagawa ng ang kanyang mga anak na gagawa ng kabutihan o yung gagawa ng mga nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Gumawa po tayo ng mabuti. Yan po ay nais ng Panginoon sa ating buhay. Maging kaaya-aya or magiging blessing tayo sa ating kapwa. Yan ay isa sa mga nais ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. And His ears are attentive to their prayer. Talagang andyan ang Panginoon na laging nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak, those who are righteous in His sight. Amen. So, kung gusto po natin na yung mga prayers natin ay masagot ng ating Panginoon, let us all do our very best to present our lives fully surrendered to Him. Because God is looking at true repentant heart, mga kapatid. If we continually seek Him earnestly, andun po na it includes our true repentance, mga kapatid. Sabi po niya na kung ang ating buhay ay tunay na gumagawa po tayo ng kabutihan, wala po sanang halong yung gumawa ka ng, wala pong halo na yung paggawa ng mga di kaaya-aya or di ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoon. Let us avoid deceitful speech kahit sa ating mga pananalita. Magiging blessing po sana po tayo. We use our mouth to speak blessings to others, not as we use our mouth to curse others. Amen. So, avoid deceitful speech and let us pursue peace po, mga kapatid. Let us pursue yung kapayapaan na maibahagi po natin sa ating mga kapwa. So, dito po natin makakamit yung true favor and protection ng ating Panginoon sa ating buhay if our lives are in line in the will of God. God's ears are open to hear the prayer of the righteous. Gaya po ng nabasa po natin na for the eyes of the Lord are righteous, are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. Hindi po bingi ang ating Panginoon. Hindi po siya nagbingi-bingihan sa ating mga prayer, mga kapatid. If we are true believers of Christ, we are the recipients sa mga blessings or favor, protection ng ating Panginoon. He is always true to His promises that God's ears are open to hear the prayers of the righteous. So, asamin po natin sa ating buhay na magagawa po tayo ng kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Upang sa ganon ay doon po natin ma-experience kung talagang
ang Panginoon ay kikilos talaga sa ating buhay. Free siya nakikilos sa ating buhay. Walang mga balakid na kikilos siya sa ating buhay kung gumagawa tayo ng kaaya-aya sa kanyang harapan. So in Psalms 14 verse 2 din, tingnan po natin sa Psalm 14. In Psalm 14 verse 2, the Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. Mga kapatid, I know na yung gaya ng sinabi ko kanina, God is here. Totoo po yan, mga kapatid. Everywhere, God is here. So, we can see it here na yung verse 2 na sabi niya dito, the Lord looks down from heaven on the sons of men. So, tinitingnan niya ang bawat isa sa atin. Inoobserbahan niya tayo na mga kanyang mga tao. Those who actively search for Him. So mga kapatid, sa oras na ito, alam ko na kung saan ka man nakaupo sa oras na ito, God is looking to you. God is observing you if you are truly seeking Him earnestly. If you are actively search Him in your heart, in your mind, alam niya kung ano yung nasa puso mo ngayon, kung talagang attentive ka talaga na nakikinig sa salita ng Panginoon. Kapatid, grab this opportunity na papasukin ang ating Panginoon sa iyong buhay. Tapat ang Panginoon sa kanyang mga anak, mga kapatid. God is looking or searching those people who are actively searching also Him. Amen? So, faith begins and continue to grow when we earnestly seek Him. So kahit every Sunday po mga kapatid, kung may lakad ka man or lagi kang napapadaan dito sa State Square at makikita mo na may nagpapahayag ng salita ng Panginoon dito sa bandang ito, bandang dito, at ikaw ay gusto mong makinig sa kanyang salita, God is faithful na He sustain your faith at magkakaroon ka ng faith and believe God na He is your Savior, He is your Master in your life. So mga kapatid, habang nakikinig po tayo sa mga salita ng Panginoon, God give us that faith in Him that no matter what happen, that no matter what comes in our life, nakakaroon po tayo ng faith sa ating Panginoon na kaya niyang tugunin ang ating mga pangangailangan. Kaya niyang sagutin ang ating mga panalangin. Kaya niyang solbahin ang mga problema sa buhay. Mga kabigatan at mga bagay na hindi mo maunawaan ay kaya ng Panginoon, mga kapatid. So lumapit lamang po tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita. At doon po tayo magkakaroon ng pananampalataya at tapat na pananampalataya sa ating Panginoon. And in Jeremiah 29 verse 13, Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun po, napakaliwanag na sinabi po niya dito na you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Talagang makikita or mahanapan natin ang Panginoon, or we can seek Him if our hearts are truly in line in the Lord. We can find Him if we seek Him with all our heart, mga kapatid. So, kailangan po talaga na may lakipan pa rin natin ng tapat na pananampalataya sa Panginoon.
upang sa ganon na habang inaasam po natin na makapunta sa presensya ng Panginoon or makapakinig sa kanyang mga salita ay lakipan din po natin ng tapat na pananampalataya sa Panginoon, and God will always grant the desires of our hearts, mga kapatid. So, God is near to those who call on Him. Hindi po siya unfair na hindi siya unfair, mga kapatid. Hindi awan nga iti idumduma ni Apo Diyos kada tayo. So if we call on Him sincerely, God is always near to His people. As He said in His word that, draw near to me and I will draw near to you. So lumapit po tayo sa ating Panginoon at siya din po ay lumapit din po sa atin. So, yung mga promises ng Panginoon ay hindi po ito gawa-gawa lang, kundi talagang totoo na kung yung promises ng Panginoon, gagawin niya ito or ipapatupad niya sa ating buhay. So, if we come near to God, He will come near to you. Lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon, kapatid. Come to Jesus and He will satisfy our soul. Come to Jesus, He is the living water that can satisfy our soul. It can quench our thirst and longing to Him. So, mga kapatid, seeking God honestly in our lives, this will have a big impact in our lives kung talagang gagawin po natin ang ating makakaya na talagang hanapin ang kanyang presensya. So, sa umagang ito, mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na kung nakinig ka man sa salita ng Panginoon sa oras na ito. The altar is open. Please freely come in front and we will pray for you.